May kakaibang ugali ang asawa ko. Sa labas, bawal ko siyang tawaging asawa. Kailangan malambing ko siyang tawaging kuya. Sa tuwing tatawagin ko siya, nagpapadala siya ng 520. Akala ko ito ay laro namin bilang mag-asawa. Hanggang sa unang araw ng bakasyon sa Mayo, may pumasok na 52 milyon sa account ko. Gusto ko sanang maglamang sa asawa ko, pero hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nila ng sekretarya niya. Mahal, bakit noong kasal natin, hindi natin inimbitahan si Ate Wanwan? Di ba't pinakamalapit ka kay ate? SSHH. Mahilig kasi sa pera si ate. Natatakot akong baka manghingi siya sa'yo kapag nalaman niya. Nagmuso si Kiao Shing na tila hindi nasisiyahan. At galit na umalis. Kinuha ni Shen Mosi ang telepono at tinawagan ng kanyang special assistant. Ihatid ang misis sa Paris para manood ng fashion show. Huwag muna siyang pabalaykan sa ngayon. Tungkol sa pagpapakasal namin ni Kiao Shing, ay pa-block out ito sa buong syudad. Huwag hayaang malaman ito ng misis ko. Kaya pala, kailangan kuya ang itawag ko, para hindi malaman ng ibang babae sa labas. Kung ganoon, pupunta na lang ako ng Paris at hindi na babalik. Naiwan sa labas ng sasakyan ang ingay ng handaan. Tahimik na tumatakbo ang Maybach sa dilim ng gabi. Nakaupo ako sa passenger seat. Hawak ang first class ticket papuntang Paris. Ilang minuto lang ang nakalipas. Inabot niya sa akin ang ticket at imbitasyon sa fashion show. Kasing lamang pa rin ng dati ang kanyang boses. Busy ang kumpanya ngayon. Di ba't noon mo pa gustong manood ng exhibit sa Paris? Magbakasyon ka na lang muna. Noong sandaling iyon, habang nakikinig ako sa mga sinasabi niya, kahit humihinga lang ay parang ang sakit-sakit na. Kung hindi ko lang nasagap sa veranda, ang usapan nila nang hindi sinasadya, tiyak na buong kasiyahan kong tinanggap ito. Baka naantig pa ako sa kabila ng kanyang pagiging abala. Naaalala pa rin niya ang mga gusto ko. Ngayon, ginagamit niya ang 52 milyong baon para suhulan ako. Pinaalis ako sa Paris sa pamamagitan ng fashion show, para lang mabigyan niya si Kiao Shing ng isang engranding kasal na mapapansin ng buong syudad. Huminto ang kotse sa harap ng villa. Ang 5 taong gulang na si Yuyu, nakayapak na tumakbo palabas ng kwarto ng mga bata. Itinaas ang malaporselanang munting mukha. Matinis na tumawag, Daddy. Bahagyang natigilan si Shen Mosi sa pagsusuot ng sapatos. Hindi niya ito binuhat, isang matipid na lang ang isinagot. Hindi naman nagtampo si Yuyu. Iniangat ang drawing paper na parang nag-aalay ng kayamanan. Daddy, tingnan mo, ngayon sa kindergarten, iginuhit ko ang ating pamilya, tayong 3. Sabi ng teacher, ako raw ang pinakamagaling. At ginawaran pa ako ng maliit na pulang bulaklak. 3 stick figure ang magkahawak kamay sa drawing. Ang daddy na naka-black suit ang pinakamatangkad. Ang mommy na nakasuot ng pulang bestida. Sa gitna, si Yuyu na may 2 munting tirentas. Lumapit ako, para kunin ang drawing. Pero matigas ang ulo na itinaas pa rin iyon ni Yuyu. Punong-puno ng pag-asang nakatingin kay Shen Mosi. Pero